Gusto kong maging malinaw sa'yo ang mga bagay. Ayokong ginagastusan ako ng kahit sino. Yung utang ko sa'yo na 12,000 pesos, bubunuin ko kaagad para mabayaran ka. Kailangan ko ng pakain sa mga manok para bukas ng umaga. Tulungan mo akong, tama na! Sat-sat niya, sumingit sa sinasabi ko. Biglang nagbago ang aura niya at naging seryoso. Hindi kita sinisingil ng kahit ano. Kung natatandaan mo, ibinabalik ko sa'yo ang pera mo. Kung ayaw mong bumalik sa Manila, hindi kita iiwan dito. Magaling ako sa maraming bagay. Just tell me what to do. Kinuha niya sa kamay kong itak at lumabas ng bahay. Sumunod ako. Hinila ko naman palapit ang mga buwig ng matigas na niyog. Nasa 10 piraso. Kailangang tapasan o alisan ng bunot. Alisin sa bao at tadtarin ng pino para ihagis sa mga manok bukas ng umaga. Bukas, alam na ng katiwala ng mga alister na ako nang magpapakain sa manok. Kailangan kong paghandaan yon. Dito sa amin, uso pang bayanihan. Yung libreng pabor na makukuha mo, ibabalik mo rin sa kanila kapag sila naman na nangangailangan ng tulong. Sige nga, pumili ako ng isang nyog, yung medyo malaki, at inilapag ko sa harap niya. Tingnan nga natin kung kaya mo magbalat ng nyog. Karaniwan lang yan dito araw-araw. Nakita kong kuminang ang mata niya. Kaya nga kaya? Sandra's POV. God, I hate this place. Ibinato ko sa harapan kong buwisit na itak. Alam ng Diyos na ginawa kong lahat. Tiniis ko na naliligo ako sa pawis para mabalatan ng nyog. Pero ang lintik na itak, nagbabounce back lang sa balat ng nyog at muntik pa akong naputulan ng daliri. Tumilaok ang tandang na manok na napadaan dahil pinakawalan na ni Sunshine ng mga yun sa kulungan. Gusto ko namang sumigaw at paulanan ng mura ang lahat ng bagay sa mundo, pero napatingin ako sa magandang dalaga na huminto sa harap ko. Damit. Hindi ako susuko, titiisin ko ang lahat, kahit maging kalyo ang buong kamay ko. Ang dami pang mapagsamantalang lamok, ang sakit pangagat. Kainis! Sigaw ko, parang gusto ko nang mag-amok. Anyari? Si Sunshine na hinahabol ng tingin ng kumaripas na manok. Mabilis akong tumayo at pinulot ko agad ang itak. Nabitiwan ko lang, kaya ko to, promise. Lord, please. Napatitig ako sa mga binti niya dahil hindi ko kayang salubungin ang titig niya at makita sa magaganda niyang mata kung gaano ako kamiserable at isang talunan laban sa isang nyug na hindi ko mabalatan. At haya na naman ang sumpa, napatitig ako sa binti niya, parang kurtinang mahabang palda paikot doon. Kutis porcelana, napakakinis at ang mga kuko. Puting-puti, kahit naglakad kami sa putikan na 3 ilog kanina. Nanuyo ang lalamunan ko. Gusto kong tikman ang mga daliring yun mula sa pinakamaliit hanggang sa hinlalaki at paakyat sa binti at hita niya. Nagdilim ang paningin ko sa mabilis na pagragasan ng dugo sa 2 kong ulo. Tumitibok sa panloob ko yung ulo sa ibaba. Malala. Nanlabo ang mga mata ko at hiningal ako ng malakas. Narinig kong nabuntong hininga si Sunshine. Huminto sa tapat ko. Sa totoo lang, may oras ka pa, Sandro? Ang malamyos na tinig niya nang magsalita. Nakatungo sa akin. Parang boses yun ng diwata sa kabundukan at ako lang ang pinagpala sa lahat para marinig yon. Kinagat ko ng labi ko at brutal kong inutusan ng sarili ko na huwag tumingala dahil baka atakihin na ako sa puso sa bilis ng pagbayo ng pulso ko. Magdesisyon ka na habang maaga pa. Baka kung ano rin ang mangyari sa kotseng iniwan mo sa bayan at may laman pa naman sa loob. Sige na. Nakikiusap na siya. Tumayo ka na dyan at pagdating ng katiwala ng mga alister, ipahahatid kita sa bayan. Ipagtapo yan ba si Sandro Legaspi? Wala pang gumawa nun na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Nope! Hinga ko, marahas. Naliligo na naman ako sa pawis. Bahala na ang mga pesteng lamok kung gusto kong salina ng malaria. Easy peasy lang to. Lahat ng nyog na to. At sa wakas, kumagat ng tama ang talim ng itak. Thanks God. Success! Sigaw ko. Wagi. Sir, ang tinig na mas nag-aalala pa sa akin na para bang sa paningin niya ay nasisiraan na ako ng bait. Sandro Legaspi, hindi ka ba nakakaintindi? Nakatingala na agad ako sa kanya pero napalunok ako uli. Shit, ang labi niya ang tanging may kulay sa buo kong mundo dahil lang sa paligid. Parang namamaga ang mga yun sa mapusok na halik.
At kung hindi yun magiging akin, sigurado akong masisiraan ako ng bait. Shit, ano bang kalente ka nang tumama sa akin? Lasing ka ba, Cupido? Hinarap ko na uli ang nyog. Tinaga ako ng mas mabilis o mas tamang sabihin na tinadtad ko na ng literal. Pumapatak sa lupa ang mga pawis ko, sunod-sunod at umihingal na ako, gaya ng hayop na hinabol ng baboy ramo, pababa sa patiwarik na bundok. Magtitiis ako. Magtsatsaga. Magiging akin siya. Sinisiguro ko yan. Walang niyang buhay ito. Liligawan kita! Sumisigaw na pala ako. Oo, narito ako para ligawan ka. Wala akong pakialam kung singhaba din ng 3 taon na nanligaw ang tatay mo sa nanay mo. Makakaya ko yun. Maninilbihan din ako sa'yo. Kaya tumigil ka na sa pagsasabing susuko ako dahil lang sa mga simpleng bagay na gaya nito. Nag-aapoy na ang aking dugo. Parang fried sizzling isaw na ang utak ko. Bahala ka sa buhay mo. Tinalikuran niya ako. Bobolahin mo pa ako? Manigas ka riyan. Mamaya lang pag kumagat na ang dilim, pagsisisihan mo na ako pang gusto mong biktimahin. Biktimahin? Come again? Hey! Nakatayo na agad ako. Mali siya ng sinabi. Gusto kita. Gusto ko siyang hablutin sa balikat paharap. Ano sa gusto kitang hindi mo maintindihan? Walang sagot. Biglang hinto si Sunshine sa gilid ng bahay. Napalingon ako kung saan siya nakatitig at bakit siya natigilan. At huli na nang malaman kung may lalaking nanonood sa amin. At mukhang kanina pa. Umatras si Sunshine at lumapat ang likod sa dibdib ko, nanginginig ng magsalita. Mang Mario? Matindi pa sa takot ang naririnig ko. Ang boses niya parang hindi kanya sa tindi ng pagkasindak. Anong ginagawa niyo dito? Sinalo ko siya, 2 kamay sa magkabilang braso. Pero ang mga paa niya umaatras pa rin. Ngumisi ang lalaki. More than 6 feet ang taas. Malaki ang bulto ng katawan kesa sa akin. Matalim at sunog na sunog sa araw. Para itong taong matagal nang namumundok. Maangas at ang mga mata nito. Parang demonyong maninila kung sino pang nasa tabi ni Sunshine. Kinabig ko siya para itago sa likuran ko. At sa tindi ng galit ko, wala akong nasabing kahit ano. Tinalikuran ako ng lalaki. Nag-iwan ng masamang banta na hindi ito natatakot sa akin. Pigil kong hininga ko. Ang galit ko. Dahil huminto na ang aking mundo. Nanginginig si Sunshine. Takot na takot. Kaya ipinihit ko siya paharap. At tinitigan kong mabuti habang nagtatanong. Sabihin mo nga, sinaling ka ba ng lalaking yon? Bumagsak ang luha niya nang sumagot. Kinakagat ang labi. Hindi. Nakaligtas ako dahil sa... Ang leeg ko. Ikinulong niya ako sa... Nabitiwan ko agad siya sa tindi ng takot sa mga mata niya at sa paraan ng pagsasalita. Sapat na yon para hindi ako makapag-isip ng tuwid. Ang hayop na yon. Lumilipad na ako sa hangin. Hinahabol ko si Mario. Inabutan ko siyang nakatalikod, kampanteng naglalakad. Malapit na sa kawayanan. At isang pivot kick ang agad kong ipinatama sa puno ng tenga nito. Tulog itong bumagsak. Sandro, anong ginawa mo? Hindi ko na naririnig ang tinig ni Sunshine. Dinala na ng hangin ang isip ko sa hindi ko maaabot. Nanginginig ako sa galit. Kung hindi yumakap sa akin si Sunshine, balak ko sanang hablutin sa damit ng lalaki at patayin sa suntok. Hinila ko si Sunshine pabalik sa bahay. Sa pilitan akong ikinukulong doon. At sa entrada ng pintuan papasok sa itaas ng bahay, doon ko piniling maupo. Magkasali ko pang mga kamay ko. Buong-buo na tumanggap ng iba pang mga hamon. Akin ang babaeng to. At walang magmamayari sa kanyang kahit sinong lalaki. Ako lang. Sunshine's POV. Inayos ko agad ng sarili ko nung matanaw ko si Mang Aboy sa di kalayuan na paparating sakay ng single nitong motor. Sa kabilang direksyon, malayo na si Mario. Naglalakad papasok sa kakahuyan at agad na nawala. Nasaksihan ko pang takot nito at sandaling pagkalito kung anong nangyari dito. Kung bakit wala itong malay sa tabi ng daan. Naiwan din ito ang karet na daladala kanina. Nakipagkwentuhan ako sa katiwala na parang walang nangyari at bilang pasasalamat, ibinigay ko ditong mga biskwit at chocolates na binili ko sa bayan para sa mga anak nito. Marami ang ulam na dinala ni Sandro pero hindi ko perang ibinili niyon kaya hindi ko pwedeng ipamigay. Si Sandro nanonood sa siwang ng bahay at hindi na lumabas. Binabantayan si Mario.
Mabuti na rin yun, kasi kung makikita niya si Mang Aboy, susugod si Helga at tiyak na babalatan ng buhay ang tanging lalaki na papayagan kong matulog sa bahay ko na nag-iisa ako at walang chaperon. Matinik pa sa FBI profiler ang kaibigan ko. Palibhasa, writer. Maraming mundo na ito lang ang nakakakita sa loob ng isip nito. Nang makaalis si Mang Aboy, gusto ko sanang magsaing pero inabot na ako ng dilim. Sa labas mabilis na nagbago ang ulap. Tinabingan ng lahat ng natatanaw ko habang papalubog ang araw. Sana naman hindi umulan dahil wala kaming tutulugan at sa aming dalawa siguradong siyang mas nakakaawa. Kapag mahirap ka, kikilos ka agad base sa responsibilidad kahit ano pang sitwasyon. Yung kahit may dilubyong naganap, gagawin mo ang dapat gawin. At anumang masakit, itatago mo lang sa sulok ng iyong isip at hahakbang ka ulit para magpatuloy. Sa dami ng karneng yan, huwag ka nang magsaing. Si Sandro, isa-isang inilalabas sa sakong mga dala namin. Okay na rin siya at mas kalmado na. Grocery, toiletries at ilang pirasong personal niyang damit ang nasulyapang kong ipinapatas niya. At wala nga pala siyang dalang damit. Pwede na yung kay JJ. Kaya mong walang kanin? Sabi ko, nahihiya akong titigan siya. Napasuong siya sa gulo dahil sa akin. Binuksan niya ang 2 beer na hindi malamig. Tinungga na agad ang isa. Malayong tingin sa labas bago sa akin tumingin. Anong iniisip niya? Halika. Hinatak niya ako sa kamay at hindi ako nakatanggi. May utang na loob na naman ako sa kanya laban sa isa na namang rapist. Paano na lang ako kung wala siya? Naupo siya sa papag, hindi binibitawan ang kamay ko. Hindi mo ba kayang sabihin sa akin na nangyari? Kung anong ginawa ng lalaking yun? Kumawala ako sa kanya. Inagaw ko sa kanyang beer na iniinom niya at tinikman ko. Mapait pero mas mapait ang hinihingi niya, kaya tiniis kong lasa. Ang lalaking yon, si Mario. Ikinulong sa loob ng karet ang leeg ko habang nakasandal ako sa haligi ng bahay na to. Ang isang kamay nakaharang sa gilid ng leeg ko para hindi ko ito matakasan. Dito sa tabi ng kalan mismo, ibinababa na agad ang panloob ko sa ilalim ng bestida. Mabuti na lang at dumating ang kababata namin, yung manliligaw ni Helga, si Craig Alistair. Kung hindi, masama nang nangyari sa akin. Nang sandaling yun, agad akong pinakawalan ni Mario, pero yung takot sa mukha ko, nabasa yata ni Craig. Hindi nakasakay yun sa kabayo. Binigyan ako ng aso ni Craig, 2, dahil doon. Pero magkasunod na nilason kailan lang, kaya sobrang takot ko kay Mario. Sa tingin ko, wala na namang gagawa niyon kundi ito. Nilalamig ako kapag naaalala ko yun. At ang mga alalahanin ko, parang sikretong dumadaloy kay Sandro. Nararamdaman niya yon. Nakikita ko kahit ayokong sabihin. Wala pang gasera. Nakahanda na pero ayoko munang sindihan. Makikita niya ang kahihiyan ko. Kung ayaw mong sabihin, hindi niya na ituloy ang mga salita. Dahil may lumundag na manok, humapon sa dingding kung saan nakasabit ang takip ng malalaking kaserola, malapit sa kalan. Nalaglag yon at gumawa ng nakakagulat na ingay kaya napalundag ako sa kanya. Natagpuan ko ang sarili ko na nakasiksik sa mainit niyang katawan. Sa mismong pagitan ng kanyang mga hita at ang pisngi ko nakalapat sa leeg niya. Habang yakap kong sarili ko, hindi naman ako dating magulatin pero nagsimula ito matapos akong pagtangkaan ni Mario. Kahit tahol ng aso sa kapitbahay natataranta ako. Pakiramdam ko itong paparating at hindi ko alam kung saan ako magtatago. Otomatikong pumalibot sa akin ang mga braso ni Sandro at niyakap ako ng mahigpit. Matagal, kinakalma ang takot ko. Sigurado kahit hindi ako magsalita, mahuhulaan niya na kailangan ko ng tulong. At sa loob pala ng mga bisig niya, pakiramdam ko ligtas ako. Dahil kauna-unahang lalaki na nayakap ko nang hindi sinasadya, dapat ay umigkas ako agad. Pero hindi ko ginawa. Mas sumiksik pa ako sa kanya. Kaya hinagod niya ang likod ko. Dinadamayan ako. Kailangan mo sigurong sabihin kung anong ginawa sa'yo. Dahil hindi ko mapapatawad ang lalaking yon. Umalas ako sa kanya. Tinitigan ko sa dilim. At kahit malabo sa paningin ko ang bawat kurba ng mukha niya, nanatili akong malapit sa kanya. Okay lang ako. Wala namang masamang nangyari sa akin. Pero palagi akong natatakot sa iba pa niyang pwedeng gawin. Nagbago bigla ang lahat nang kunin niya ang kamay ko at inilapat sa pisngi niya. Parang kuryente ang tumulay sa katawan ko at tinakasan ako ng hininga. Wala na akong pakialam kung tumatagos ang init ang katawan niya at pinaliligiran ako. Parang apoy na hindi nakikita.
Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko siyang hilahin pa ako palapit. Alam kong hahalikan niya ako, pero hindi rin ako umiwas. Walang dahas ang kilos niya. Marahan. Eksperto ang labing dumapo sa akin. Ikiniling ko ang ulo ko gamit ang kamay niya na sumalo sa bato ko. Kontrolado ang kilos. Maingat niyang inilapat ang labi sa akin. Parang ipinaramdam lang sa akin ang piping tanong na, hindi ka ba tatakbo? Simula pa lang to. Pumikit ako. Swabing yumakap sa leeg niya ang isa kong braso habang lalong sumisiksik sa kanya. Siya sa papag. Sa labas, perpekto kaming itinago ng dilim. At ang mga bago at paparating pa lang na sekreto, ang marahas niyang paghinga, ang tangi kong naririnig, kasabay ng tibok ng puso ko. Umungol siya sa bibig ko. Damdaming hindi ko kayang pangalanan. Kumilos sa mga kamay sa batok ko. Sabik na hinihila ako ng mas malapit. At ang kamay sa likod ng balakang ko, kinabig ako. Nanginginig. Naglapat ang katawan namin, balat sa balat, laman sa laman, sa pagitan ng aming mga damit. At naramdaman kong umigting ang buo niyang katawan. Naghahangad ng higit pa sa kaya kong ibigay. Matamis ang kanyang halik, pero matindi ang kabog ng aking dibdib. At ang mas malakas kong takot sa galit ng mga magulang ko. Alam kong gumagawa ako ng labag sa mga itinuro sa akin, pero ang lasa ng labi niya. Masyadong makapangyarihan at tinuturuan akong alamin ng higit pa. Hindi hamak na mas nakakalasing kesa sa alak. Mainit, malambot at napakabango ng kanyang hininga. Umigkas siya palayo sa akin. Hinihingal. Ang labi ay dumadarang pa rin sa bibig ko. Parang apoy ang kanyang hininga. Humahampas sa bibig kong naiwang nakabuka. Liyong isip ko sa mga karanasang hindi ko akalaing hinahangad ko ring makuha mula sa kanya. Kung ito ang pagnanasa o pag-ibig, tama ang best friend ko. Mahirap itong takasan kung mahina ka.